ay para dun sa mga kababayan natin na baguhan pa lang na naliligaw dito sa YouTube channel ko, no? Dahil yung iba ay hindi alam kung saan mag-uumpisa, kung ano ba yung una nilang gagawin. At ito yan mga kabayan. Kunyari kayo first time gusto nyo mag-apply dahil may nakikita kayo mga post sa mga Facebook na nakikita ninyo kung paano mag-apply dito sa South Korea. Ito ang unang-una ninyong gagawin. Una ninyong gagawin, kung gusto ninyong mag-aral sa mga KLC, sa mga Korean Language School, ang una ninyong gagawin, umatid kayo ng orientation. At wala namang bayad ng orientation. Pag umattend kayo ng orientation, doon ninyo malalaman kung paano ang proseso simula umpisa hanggang makarating kayo dito sa South Korea. Sasabihin nila lahat yan, kung ano yung mga gagawin ninyo, kung ano yung mga abangan ninyo, at yun yung maganda. Pero kung binabalak mo naman, mag-self-study ka lang dahil ayaw mong gumastos, ayaw mo magbayad ng mga 8,000 pesos or 10,000 pesos sa mga Korean language school, kung kaya mo naman mag-self-study, mag-self-study ka na lang. Ang pinaka-importante lang dyan, matutunan mo kung paano makapasok sa registration para sa exam. Kunyari magbibigay ng registration, palagay na natin na siguro, ang nangyayari kasi dyan, kasi ang pinagbasihin ko lang ngayon ng nakaraang taon sa registration para sa exam, ay February. Malamang February o registration para sa exam, malamang yan mga January, February o kaya March. Basta yung mga gusto mag-register para sa exam, abangan nyo yung mga buwan na yan, pero nakadepende pa rin sa DMW kung ano yung sasabihin nila, kung kailan sila magpaparegister para sa exam next year. Dalawa yung pwede nyong pamilian kung gusto nyo mag-self-study or mag-aral sa mga KLC, sa mga Korean Language Center. Ang kagandahan lang sa mga Korean Language Center, matuturuan nila kayo at maiga-guide nila kayo kung paano yung mag-register para sa exam at kung paano magbayad para sa exam, at sasamahan din nila kayo sa mga katulad nung sa akin dati, at i-guide talaga nila kami. Hanggang sa medical. Pagkatapos ng medical, sarili na namin na kung pabalik-balik sa DMW, kung ano yung mga gagawin. At ito lang yung kailangan yung dun sa mga nag-self-study, kailangan siyempre nakaabang kayo lagi sa post ng DMW, sa website ng DMW, para ma-update kayo kung ano yung kung kailan magpapa-exam, kung kailan ang registration, kung kailan pwedeng magpa-medical, kung kailan kayo mag-skill test. Kaya doon sa mga gusto mag-self-study, lagi kayong tumutok sa website ng DMW. Kasi yung mga yung mga nag-aaral sa mga KLC, sa mga Korean Language School, na-update sila ng school na pinag-aaralan nila. Naman sa gastos, kung magkano nga ba yung magagastos ninyo simula sa pag-aaral ng Korean language hanggang makarating dito sa South Korea, yung 60,000 pesos sa akin nun, kasi estimated ko talaga yun, yung alam ko talaga na nagastos ko nun hanggang sa makarating ako dito sa South Korea, nasa 60,000 pesos, kasi ako ay nag-aaral ako sa Korean Language Center. At ang bayad ko nun ay year 2016, ang bayad ko nun sa KLC 7,500 pesos. At doon sa mga nalalakihan, kasi nga minsan mayroong nagtanong sa akin na kababayan natin na ang laki talaga kasi 60,000 pesos. Sabi niya sobrang laki daw noon. Ang dahilan niyan ay hindi naman talaga biglaan. Yung 60,000 pesos na yun, hindi mo naman biglaan na kailangan. Mapapagastos ka lang dito ng malaki talaga, o kailangan mo ng malaking pera talaga yung pag ikaw ay malapit ng umalis. Katulad ng pagbili ng plane ticket, yun talaga yung pinakamalaki. Wala namang problema doon kasi paalis ka na eh. Pwede mo namang ipangutang yan kasi paalis ka na. Doon lang talaga mapapagastos ng malaki. Doon lang kailangan ng malaking pera. Isipin mo ngayon, ang plane ticket
one way lang ng EPS worker papunta dito sa South Korea, pag paalis na, pumapalo na ng 27,500. One way lang. Kaya doon kayo mapapagastos lang ng malaki. Saka yung budget ninyo para sa isang buwan na nasa 8,000 pesos. Kasi nga, kailangan nyo yun. Hindi kayo papayagang umalis ng DMW kapag kayo ay walang pang-budget na pocket money pagdating dito sa South Korea, kasi isang buwan pa bago kayo sumweldo pagdating ninyo dito sa South Korea. Kasi monthly ang sweldo dito sa South Korea, kaya kailangan ninyo ng pocket money. Doon sa mga nagtatanong kung bakit ganun nga ba kalaki yung magagastos hanggang sa makarating dito sa South Korea, kung ano yung mga babayaran simula umpisa hanggang makarating dito, panoorin nyo na lang yung video ko na yan at ilalagay ko na lang sa comment section yung link para mapanood ninyo, para malaman ninyo kung ano yung lahat ng babayaran ninyo. Yan yung isa pa sa mga baguhan, yung iba ay nalilito. Kasi may mga nakikita sila sa Facebook na yung mga pumapasa sa EPS topic exam, ang mga score ay 200 points, mayroong 180 points. Nagtataka sila, bakit saan kinukuha yung pagkalaki-laki na points na yon, ano? At hindi mo malaman kung saan nanggagaling. Samantalang ang question lang naman sa exam na reading saka listening, 40 question lang naman. Kahit ma-perfect mo yung 40 question na yon, 40. Paano sila nakakuha ng 200 points? Paano nangyari yung mga 110 points na yan? Samantalang 40 question lang naman ang question sa EPS topic exam. Ganito yun, ang isang tamang sagot, ang katumbas niyan ay 5 points. Pag ikaw ay nakadalawang tamang sagot, ang katumbas niyan ay 10 points. Ganun yon. Isang tamang sagot is equals to 5 points. Kaya pagdating sa passing grade, ang passing grade sa EPS topic exam nitong mga nakarang exam sa factory worker 110 points. Ang katumbas nun, ang ibig sabihin nun ay naka 22 na tamang sagot siya. Kaya 110 points. Tapos pag ikaw naman bumagsak sa exam at ang nakuha mo ay 105 points, ang ibig sabihin nun, ang tamang sagot na nakuha niya ay 21 lang. Tapos ito, kunyari na perfect mo yung exam at yung mga naka 200 points na makikita nyo minsan sa Facebook, ang tamang na perfect niya yung 40 question. Kaya ang katumbas ng 40 na tamang sagot 200 points. Sa mga baguhan na walang kaalam-alam at hindi pa nakakapag-try mag-exam sa DMW, ito yung ginagawa doon. Ang EPS topic exam 40 question, 20 sa reading at 20 sa listening. 20-20 bali 40. Ngayon, sa exam ang ginagawa dyan, kung ano yung gagawin ninyo para pumasa sa exam, multiple choice lang. Sa isang tanong, 4 yung pamimilian ninyo, isa lang yung pipiliin ninyo na sagot dun sa 4 na multiple choice. Isang sagot lang pipiliin ninyo at hindi kayo magsasalita. Multiple choice ang EPS topic exam. Kaya kahit hindi ka fluent magsalita ng Korean ay papasa ka sa exam. Kasi multiple choice. Hindi ka magsasalita. Babasahin mo lang sa isip mo yung tanong. Hindi ka magbabasa ng annyeonghaseyo, ganyan-ganyan. Hindi, walang lalabas ng busis sa bunganga mo kasi bawal yon. Kailangan tahimik. Babasahin mo lang sa isip mo yung question at pipili ka lang ng isang sagot. Ganun lang yon. Hindi kailangan fluent sa Korean language para ikaw ay makapag-exam. Yung iba nga pumapasa kahit walang alam Nakakachamba Basta ganun lang, multiple choice lang ang EPS topic exam.